At nang sinubukan ni Senator Risa Hontiveros na magpalusot na bakit daw igagaya sa pandemya noong 2021 na pwedeng mag-Zoom meeting, makipag-participate sa Senator Leila de Lima. Bakit daw ito gagamitin ngayong Marcos administration? Kaya nga sila nag-walk out. Ayaw nila. Tutol sila sa electronic voting or teleconference. Pero mamaya malalaman natin kung bakit sablay ang palusot ni Hontiveros. Eto't basahin muna natin ang naging statement ni Risa Hontiveros. Ang sabi niya, hindi pwedeng ikumpara itong video conferencing push ng Senate Majority ngayon sa panawagan noong 2021 para payagan ng pagsali sa sesyon at committee hearings ni Nooy Senator de Lima. Una, COVID pandemic noon at ang Senado, gaya ng ibang institusyon, ay naka-video conferencing. The Senate rules only allow video conferencing due to force majeure or occurrence of national emergency. Wala namang pandemic ngayon. Pangalawa, at mas importante, Senator Leila noon ay sumuko, na-detain at rumespeto sa proseso ng batas. Then and now, there should be respect for legal authority. The Senate should not pave the way for a member to continue to vote, influence policies, and receive institutional benefits of office, despite refusing to submit to lawful arrest or judicial authority to whom much power is given. Much responsibility is expected. Kaming mga senador ay dapat pumasok, humarap sa publiko at magtrabaho. Wow naman! Before, during, and after pandemic, pumayag kayo sa teleconference. Ngayon, bilang bahagi ng Senado, ayaw niyong daanin sa botohan o nga amyendahan o hindi. Kasi hindi na siya nagbe-benefit sa inyo, Hontiveros. Bakit ayaw niyong pagbotohan? Ilang beses ka nang natalo, dapat sanay ka na. Kung hindi ka pa nga lumapit noon kay Vice President Sara sa Davao para pumoto ang taga Davao sa iyo sa pagkasenador dahil 2 beses ka nang natalo nung ikitumakbo sa pagkasenador. Kung hindi nga pinakiusap ni Vice President Sara na iboto ka ng Visayas at Mindanao, hindi ka nakalusot. At ito pa ang sinasabi mo na sumuko si Leila de Lima sa batas ng Pilipino. Bakit susuko naman si Bato? Si Senator Bato sa ICC. Korte ba ng Pilipino yon? Susuko lamang si Senator Bato sa local court, sa Philippine court. Doon siya magte-teleconference. At anong pinagsasabi mo na ang mga senador ay dapat pumasok, magpakita sa publiko at magtrabaho? Anong ginawa mo? Kamakailan lang sa Senado kayo ng minority. Nasa loob kayo ng Senado, ng plenaryo. Tapos nag-walk out kayo. Anong tawag mo doon? Nagtrabaho? Yung pag-walk out, nagtrabaho kayo? At heto na, dito na tayo papasok kung bakit sablay ang palusot ni Risa Hontiveros. Hindi ba't binanggit niya ang taong 2021 para depensahan ng pagtutol ng minority o ang pagtutol niya sa kasalukuyang video conferencing na pinupush sa Senado? Sabi niya nga noon, dahil daw may pandemic, may COVID, kaya daw pinayagan ng teleconference. Pero ngayon, binalikan ng taong bayan ang mas matatandang dokumento o mga nauna pang dokumento ng Senado na tila sisira sa palusot ni Hontiveros. July 31, 2019, may Senate Resolution number 51 na nagsusulong na payagan si dating Senator Leila de Lima na lumahok sa Senate sessions gamit ang teleconferencing, video conferencing, or other forms of remote or electronic communications. So ibig sabihin, may usapan na tungkol sa remote participation. Kahit bago pa ang 2021 pandemic na argumento ngayon at depensa ni Risa Hontiveros. May mas maaga pa rito, January 4, 2010. Mismong Senate press release ang nagsabing si dating Senator Ping Lacson noon ay nananawagan na payagan si dating Senator Antonio Trillanes IV na dumalo sa Senate sessions sa pamamagitan ng video conferencing
at iba pang remote or electronic means habang nasa detention. Kaya ngayon ang tanong ng mga netizens, kung noong 2010 pa lang ay may usapan na sa Senado tungkol sa remote participation para kay Trillanes at noong 2019 ay may resolution para kay Leila de Lima, bakit ngayon? Bakit ngayon ipinipilit na pandemic-only issue ito na nagsimula lang noong 2021? So nabasag ang palusot ni Risa Hontiveros na hindi lamang pala 2021 nagumpisa ang video conferencing or teleconferencing dahil meron pa pala noong mas nauna pa 2010 at 2019. So ano pa ang idadahilan ni Hontiveros at ng minority para hindi payagan at hindi matuloy ang video conferencing para sa mga senador na may posibilidad na makulong muna dahil sa mga kaso na isinasampa ng Ombudsman at DOJ dahil against sila sa administrasyon na ito. At dahil dyan, meron namang reaksyon ang certified DDS na si Madara Hug sa kaartihan ng minority na ito na meron pang nalalamang walk out sa Senado. Panoorin natin ito. Ang arte nitong tropa ni Soto. May pa-walk out pa kayo. Nung kayo yung nasa majority, kawawa yung minority at kawawa yung taong bayan. Ni-railroad nyo yung Blue Ribbon Committee hearing. Hindi nyo itinuloy. Marami kayong hindi ginawa. Dinelay. Tapos ngayon, nakikiusap lang itong majority ngayon na dahil tinutulungan kayo ng Malacanang at tumutulong kayo sa Malacanang, Yes. pinagkakasuhan itong mga nasa minority. Samantalang si Romualdez at Siko, puro attempt pa lang nakasuhan dahil inaaral pa lang ng ombudsman. Samantalang yung kay Marcoleta, out of the blue, may plunder na. Agad-agad. Instant. Si Jinggoy at si Villanueva, nadamay na. Pati si Chis Escudero, Damay na rin. sakto din. Oh. Ngayon, gusto nyo na magkaroon ng sitwasyon na kayo bilang minorya ay aaktong Majority, yes. Di ba? Ang aarte ninyo gusto nyo na naman kontrolin itong mga hearing na hindi magpapakita ng katotohanan sa nangyaring nakawan sa flood control. Tatakpan na naman. Wag nating kakalimutan na ninakawan tayo. Kayo, nakinabang ba kayo kaya kayo todo depensa dito? Toto. Ang aarte ninyo, you abandoned your duty as elected official. Hindi magandang halimbawa sa mga bata. Parang sinasabi nyo, okay lang maging iyakin. Senador naman. Sayang ang bayot. So yun, nagyayabang pa nga si Hontiveros na ang sabi niya, dapat daw magpakita sa publiko bilang isang senador, magtrabaho. Pero anong ginawa niya? Kamakailan lang, nag-walk out kasama ang minority. Tama ba yun? Sa pag-research ng taong bayan, ng netizens, lumabas na meron palang naging video conferencing noon pa man. 2010, 2019. Ay dito, wala nang maidadahilan pa at maipapalusot pa si Hontiveros kung bakit dapat tutulan ang ipinapush ng Senado na video conferencing para sa mga senador na hindi makakaboto physically. So dito wala nang lusot si Hontiveros. Ano pa ang kanyang gagawing palusot? Nagawa na itong video conferencing noon pa man na hindi naman pandemic. Tama bang naging pag-walk out ni Senator Risa Hontiveros at ng buong minority? Ngayong lumabas na po pwede pala ang video conferencing para sa mga senador na hindi makakaboto physically. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.